Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nawawasak ang buong palasyo ng Northern Sea Ice Palace, ay sa isip ng tumatayong Palace Master nito na nagawa niyang makuha ang posisyon na nararapat sa kanya, ngunit ganito naman ang nangyayari matapos nito. Nang napansin naman nito na ang lahat ay humihingi ng tulong gawa ng mga pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bato sa palasyo, kaya naman ay agad itong kumilos patungo doon. Sa isip nito na kailangan niyang masigurado na ang mga haligi ng palasyo ay manatiling mga nakatayo pa din, kaya naman ay ginamit nito ang kanyang teknik na Ice White Divine Palm, at agad na ipinagyelo ang malaking haligi na papatamba na. Nang matapos niyang magawa ito ay agad naman niyang sinabihan ang iba pa na kailangan na nilang makalayo sa lugar na ito kung saan ay ligtas sila, na agad naman na sinunod ng iba at nagpatuloy sa kanilang paglikas. Matapos ay sinabihan nito ang iba pa na mayroong kakayahan na ipagyelo ang ibang mga haligi ay tumulong na upang magawang makaligtas ng iba pa nilang mga kasamahan, at tinawag nito ang First Elder at inutusan na hanapin nito ang kanilang mga mahahalagang bisita at iligtas. Sa kinaroroonan naman ng ating bida sa loob ng palasyo, ay gulat na gulat ang Vice Leader ng Northern Sea Ice Palace dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil sa matagumpay na nasira ng ating bida na si Xian Yuwon ang malaking tipak na mga bato na nahuhulog at maging ang kisame ay matagumpay din itong nabura. Matapos ay tinanong naman ni Xian Yuwon ang lahat ng kanyang mga kasamahan na kung ayos lamang ba sila at kung hindi nasaktan, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Gulat naman ang Vice Leader at sa isip niya ay namamangha ito dahil sa tuluyan niyang naalis ang buong kisame ng lugar, at nagawa niyang masaksihan ang lahat gamit ng kanyang sariling mga mata, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din niya magawa ang makapaniwala sa ginawa ng pinuno ng demonic cult. Nang bigla naman na may narinig si Heobong sa di kalayuan na mga nauubo dahil sa pagguho na naganap, sa lugar naman ng mga ito ay napapasabi ang isa na labis na ang nagaganap sa lugar na ito, maging ang pinuno ng Moyong clan ay napasabi na nalibing na sana sila ng buhay sa lugar na ito kung hindi lamang sa pagyelo ng buong kisame kani-kanina lamang. Sa isip naman ni Heobong ay napapasabi ito na mukhang nasa ilalim nila ang mga miyembro ng Murem Alliance, at ang kanilang Demon Lord ay nagawang iligtas ang mga ito, kaya naman ay dapat ay pasalamat ang mga ito. Nang bigla naman na dumating ang First Elder ng Northern Sea Ice Palace at napasabi na masaya siya dahil sa ligtas lamang ang mga miyembro ng Murem Alliance. Ngunit napatanong naman ang Second Strategist na kung ano ang nangyayari ngayon, dahil sa ang pagkakaalam nila ay ang kuweba na kung nasaan ang Dragon Turtle ay malayo sa lugar na ito, at kung ang mga pagyanig sa lugar na ito ay mula sa Dragon Turtle na sumusubok na makatakas, ay sa base sa kanyang pakiramdam ay para itong nasa kanilang ilalim na. Sabi naman nito na maging siya ay nabigla din dahil sa naging biglaan ang lahat, at kung ang Dragon Turtle ay nagawang makatakas ay sigurado siya na ang kanilang mga tauhan ay agad na ibabalita ito sa kanila, nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung ano itong napapansin, at napasabi na mukhang ang pagseselyo ay hindi naging matagumpay. Kaya naman ay agad itong napalingon sa kinaroroonan ng kuweba kung saan nakakulong ang Dragon Turtle. Sa hilagang parte naman ng Northern Sea Ice Palace, sa Sealed Turtle Mountain, ay habang nagsasagawa ang mga ito ng pagseselyo sa lugar, ay sa isip ng isang elder na mukhang may maling nangyayari ngayon, dahil sa hindi na ito pa nakakaramdam ng kahit na ano pang pagyanig mula sa ilalim ng stone ice na parang wala ng kung ano sa ilalim ng mga ito. Sabi pa nito na ang Dragon Turtle ay mas lumakas pa dahil sa pagkakakulong nito sa loob ng mahabang dekada at walang rason upang magawang mamatay ito dahil lamang sa pagkapagod, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung ano itong naisip. Kaya naman ay sinabihan nito ang isa na kailangan muna niyang umalis dahil sa mayroon siyang titignan sa di kalayuan, matapos ay mabilis naman itong kumilos palabas ng kuweba. At habang papalabas ay napapasabi ito na sana ay mali ang kanyang mga iniisip. Ngunit nang magawa niyang makalabas ay bigla naman siyang napahinto, at napasabi na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita, dahil sa mayroong malaking pagsabog ang naganap sa lugar ng kanilang palasyo. Sa lugar naman ng Northern Sea Ice Palace, ay ang lahat ay nagtipon dahil sa mga malalakas na pagyanig na nagsasanhi ng pagkawasak ng lupa ng kanilang kinaroroonan. Sa isip naman ng isa na mukhang may kung ano ang patungo sa kanilang kinaroroonan, dahil sa mas lalo pang lumalaki ang pagbitak ng lupa sa kanilang harapan,
nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harapan ng mga ito, na labis na ikinagulat ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, at maging ang second strategist ay ganoon din, dahil sa lumitaw na sa kinaroroonan nila sa mismong harapan ng ating bida ang isa sa mga ulo ng Dragon Turtle. Matapos naman na makalabas nito ay malakas itong napasigaw na tila ay galit na galit sa kung ano nagamambala sa kanyang teritoryo, upang ang lahat ng mga nasa malapit ay mapatakip ng kanilang mga tainga. Sa lakas ng ginagawa nitong pagsigaw dahil sa labis na galit, ay sa isip ng tumatayong Palace Master ay mukhang hindi maganda ito, dahil sa ang Dragon Turtle ay lumitaw na sa kanilang harapan mula sa lupa. Habang pinagmamasdan naman ito ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace ay napapasabi ito na mukhang sa halip na subukan nitong wasakin ang Ice Stone na nagkukulong sa kanya, ay naghukay ito patungo sa kanilang kinaroroonan, at ito ang rason kung bakit ang mga pagyanig ay mas lalo pang lumalakas ay hindi dahil sa mas naging malakas ito ngunit dahil sa ito ay mas lumalapit na sa kanila. Sa nakitang ito naman ng tumatayong Palace Master ay galit na galit itong tinanong ang Dragon Turtle kung anong lakas ng loob nitong wasakin ang kanilang palasyo, kaya naman ay agad itong sumugod sa kinaroroonan ng malaking halimaw, at nagbigay ng malakas na pag-atake sa katawan nito at sinabi na papaslangan niya ito ngayon din gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman itong nagulat, dahil matapos nitong makapagbigay ng pag-atake sa katawan ng halimaw, ay parang walang nangyari, kaya naman ay sa isip nito ay napapasabi siya na hindi siya makapaniwala dito, dahil ang kanyang Snowfield Sword ay hindi man lamang nagawang makatagos mula sa kaliskis nito. Nang bigla naman na hinarap siya ng isa sa mga ulo nito, kaya naman ay agad itong nagsagawa ng isang depensang teknik at ito ay ang Ice White Space, sa isip nito na kailangan niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Matapos ng malakas na paghahanda ng malaking halimaw sa kanyang harapan, ay agad naman na binitawan niya ito sa tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, at sa lakas ng pinakawalan ng Dragon Turtle na pag-atake, ay maging ang iba pang mga tao na nasa di kalayuan ay nadamay sa pagpapakawala nito ng malakas na kuryente. Matapos naman na saluhin ang atake na ito ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay agad naman itong tumalsik pabalik, at nagsanhi ng malakas na pagkakasabog. Matapos ay muling sumigaw ng malakas ang halimaw, at dahil dito ay dumilim ang kalangitan at nagpaulan ito ng matatalim at malalaking kidlat sa kung saan-saan man sa palibot ng lugar ng kanyang kinaroroonan. Sa isip naman ng Moyong Clan Leader habang tumatakas ay ito pala ang Lightning Energy Dragon Turtle na kanyang narinig mula sa mga alamat na nagpasalin-salin sa kanilang angkan ng Moyong Clan. Nagpadala naman ng sound telepathy ang second strategist sa clan leader at sinabi nito na kailangan nilang magtungo sa iba pang grupo na nasa silangang bahagi ng palasyo at makipagtulungan sa mga taga-Northern Sea Ice Palace upang labanan ang isang ito. Matapos naman na makarecover ang tumatayong Palace Master ay napapasabi ito sa kanyang isip na ngayon ay alam na nito kung bakit tinatawag itong isang kalamidad. Sabi pa nito habang papatayo na kung sakaling hindi niya nagawa ang mas alag ang pag-atake ng isang iyon ay nakakasigurado siya na abo na siya sa mga oras na ito. Galit na galit itong napasabi na ang mga kidlat nito ay talagang napakalakas at ang katawan nito ay hindi matitinag. At kahit ang kanyang enhanced sword aura ay hindi naging matagumpay sa paggawa ng pinsala dito kahit pa siya ay nasa Mystic Realm na. Kaya naman ay napapatanong siya na kung posible ba kaya na matalo ang isang kagaya nito. Ngunit hindi na niya magagawa pa ang umatras ngayon, kaya naman sabi nito na ang laban na ito ay itataya na niya ang kanyang buhay at kasama na ang hinaharap ng kanilang Northern Sea Ice Palace. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay napapasabi si Heobong kay Qian Yuhun na kung nakita ba nito ang pagpapakawala ng malakas na lightning strike ng halimaw na ito ngayon lamang. Ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabihan siya na makinig sila sa kanya, sila na Six Swords Troop, dahil sa oras na magawa nila na marating ang kampong area, ay dadalhin nila ang mga ipinag-uutos nito sa kanya na nagawa niyang ibigay bago pa sila makarating sa lugar na ito, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng Six Swords Troop.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.